Ang kwentong inyong maririnig ngayong araw na ito ay tungkol sa mga gabunang aswang laban sa mga mananakop na sundalong Hapon. Noong kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, noong ikalawang digmaang pandaigdigan, may isang kwentong hindi kailanman naisulat sa mga aklat ng kasaysayan. Isang madugong lihim na nangyari sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Ifugao. Ang baryong iyon ay nakatago sa gitna ng napakataas na bundok, napapaligiran ng hagdang-hagdang palayan. Sa araw ay napakapayapa ng lugar. Tanging huni ng ibon at lagaslas ng hangin ang maririnig. Ngunit kapag sumasapit ang dilim, tila ba ang bundok ay nagbabago? Ang gubat ay tila humihinga. Ang mga puno ng balete ay nagiging higanting anino at ang hangin ay may dalang kakaibang bulong. Dahil may mga nilalang na matagal nang naninirahan doon. Hindi sila mga tao. Hindi rin sila basta halimaw. Tinatawag sila ng matatanda ng baryo na gabunang aswang. Ang mga gabunang aswang ay hindi katulad ng mga ordinaryong aswang na hindi nakokontrol ang mga sarili at wala sa mga wisyo. Sila ay kayang-kayang kontrolin ang sarili nilang pag-iisip. Itinuturing sila ng matatanda sa Ifugao bilang mga bantay ng bundok. Matatangkad ang mga ito. Ang kanilang katawan ay balot sa makapal at maitim na balahibo na para bang sa isang oso. At ang kanilang balat ay magaspang, parang bahagi ng mismong gubat. Ang kanilang mga mata ay kulay dilaw, nagliliyab na parang apoy sa dilim. At ang kanilang mga kuko, mahaba at matutulis, kayang pumunit ng laman at buto na parang dahon lamang. Ngunit sa kabila ng kanilang anyo, hindi sila nananakit ng mga tao sa baryo. Sa katunayan, sila ang nagbabantay at nagbibigay ng proteksyon sa mga tao sa katulad nilang mga aswang. Ayon sa alamat ng baryong ito, matagal nang may kasunduan ng mga ninuno ng baryo at ang mga nilalang na ito. Hanggat iginagalang ng mga tao ang gubat, hindi sila gagalawin ng mga gabunan. Hanggang sa sumapit na nga ang pagdating ng kadiliman ng digmaan. Taong 1944, isang gabing maliwanag ang buwan. Isang unit ng mga sundalong Hapon ang umakyat sa kabundukan. Mahigit sa 50 sundalong Hapon ang nagtungo sa baryo. Pinamunuan sila ni Kapitan Hiroshi Tanaka, isang opisyal na kilala sa pagiging malupit. Pinaghihinalaan nilang may mga gerilya na nagtatago sa bundok. Pagdating nila sa baryo, agad nilang tinipon ng mga residente. At katulad ng mga kwento ng matatanda ngayon, ginawa nilang karumal-dumal sa mga tao rito. Ihiniwalay nila ang babae at lalaki, matanda at mga bata, at ginawan nila ng kababuyan ang mga kababaihan, samantalang pinagsasaksak nila ng bayoneta at sinunog ang ibang kabataan
at kalalakihan, habang ang mga matatanda naman ay pinagpapalo nila sa muka ng mga hawak-hawak nilang mga baril. At upang mapilit nilang mga taong magsalita, sinunog nilang mga bahay nito. Ang apoy ay sumiklab sa gitna ng gabi. Nadamay ang buong paligid. Nasunog ang bundok. Puro pagtangis lamang ang maririnig. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik ang mga matatanda sa baryo. Ang mga matatanda ay nakayuko lamang, parang may hinihintay. At ng mga bandang hating gabi, nang humupa na ang tensyon sa buong paligid, bigla na lamang tumigil ang hangin. Ang mga kuliglig ay nanahimik at isa-isa namamatay ang mga apoy ng sulo ng mga sundalong Hapon. Tila may umiihip dito. Napansin ito ng isang batang sundalo. "Kapitan, may mali sa gubat," wika niya sa kanilang lingwahe. Hindi pa natapos ang kanyang salita, may narinig silang malakas na kaluskos sa taas ng mga puno. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw mula sa sanga. Biglang sumigaw ang isang sundalo sa likod. At paglingon nila, wala na siya. Nawala siya na parang bula. Tanging bakas sa lupa ng paghila sa kanya ang kanilang nakita. Bumalot ang takot sa hanay ng mga sundalong Hapon. Itinaas nila ang mga baril at sa tulong ng sinag ng buwan, nakita nilang nilalang na may kagagawan nito. Nakatayo ito sa isang sunog na kubo. Baluktot ang katawan, mahahaba ang mga braso, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang dalawang naglalagablab na uling. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lamang. Bigla na lamang ngumiti ang nilalang. Ipinakita nito ang kanyang mahahabang mga pangil. At sa isang iglap, isang sundalo ang agad nitong sinunggaban. At sa isang napakabilis na kumpas ng kanyang mga kamay, naputol ang ulo ng sundalong Hapon. Nagpaputok ang mga sundalo ng sabay-sabay. Umugong ang gabi sa ingay ng bala. Ngunit ang nilalang ay hindi bumagsak. Ang mga bala ay tila tumatama lamang sa matigas nitong balat at tumatalbog. At mula sa kadiliman ng gubat, may isa pa ang lumabas. At isa pa. At isa pa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ilang dosenang mga gabunang aswang ang lumitaw mula sa kadiliman ng kagubatan. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ng mga sundalong Hapon. Habang tumatagal ang labanan, ang mga sundalong pinapatay ng mga gabunang aswang ay hindi nananatiling bangkay. Unti-unti, ang kanilang katawan ay hinihigop ng lupa. Parang may kumakain sa kanila sa ilalim. Ang dugo ay nagiging maitim na usok na sumisingaw mula sa lupa. At ang lupa mismo ay tila humihinga. Nang biglang huminto ang lahat ng gabunan sa pag-atake. Tumahimik ang gubat.
Mula sa pagitan ng mga puno, lumabas ang pinuno nila. Mas malaki kaysa sa lahat. Halos 3 metro ang taas. Ang kanyang balahibo ay kulay abo na parang abo ng patay na apoy. Ang kanyang mga mata ay parang 2 buwan nagliliyab sa dilim. Siya ay si Amara, ang pinakamatandang gabunang aswang, ang pinuno ng mga tagapagbantay ng bundok. Lumapit si Kapitan Tanaka at itinutok niya ang kanyang pistola at sumigaw siya. "Halimaw!" Wika nito sa kanilang lingwahe at pinutok niya ang kanyang baril sa ulo ni Amara. Subalit, natulala na lamang siya nang tumalbog lamang ito. Nanaig ang takot sa mga sundalong Hapon. Kanya-kanya sila ng takbo. Tila ba'y nauunawaan na nila ngayon na wala silang kalaban-laban sa mga gabunang aswang. Subalit ang kanilang kapitan ay naiwang tulala at nakalupasay sa lupa. Tila hindi siya naniniwala sa mga nangyayari. Parang isang bangungot lamang sa kanya ang lahat. Dahil kahit sa hinagap, hindi niya ito napagtanto. Hindi niya alam na may mga ganitong nilalang na kayang-kaya silang puksain. At nang napagtanto na niya na totoo lahat ng mga nangyayari, sumigaw siya sa takot. Subalit, huli na ang lahat. Tinusok ni Amara ng kanyang matutulis na kuko ang tiyan ng kapitan. "Marunong pala kayong matakot. Marunong pala kayong umiyak. Ngayon, damhin mo ang ginagawa ninyo sa iba." Wika ni Amara bago nito pugutan ng ulo ang kapitan ng mga sundalong Hapon. At ang mga sundalong Hapon na natitira na nagpulasan sa takot ay hinabol ng mga gabunang aswang. Walang natira sa mga ito. Walang awa silang pinagpapatay ng mga gabunang aswang, kagaya ng ginawa nila sa mga ordinaryong Pilipino. At pagkatapos ng gabing iyon, ay bumalik na sa dati ang lahat. Subalit, may isa palang sundalong Hapon ang natira. Ito ay ang batang sundalong Hapon. Sinadya pala ng mga gabunang aswang na iwan itong buhay upang makabalik sa kanilang base. Ikwinento nito ang buong pangyayari. At mula noon, hindi na muling nagtangkang pumasok ang mga sundalong Hapon sa baryong iyon. May mga kumalat na bulong sa kanilang hanay. Isang lugar sa bundok, isang baryong binabantayan ng mga halimaw ng gubat. At hanggang ngayon, sa tuwing sumasapit ang gabi sa kagubatan ng Ifugao, at kapag may narinig kang mabigat na yabag sa kagubatan o may nakitang 2 matang nagliliyab sa pagitan ng mga puno, sinasabi ng matatanda, huwag mong gampalain ang bundok dahil hindi mo magugustuhan kapag naghiganti ang mga gabunang aswang.